dito, no? Punta po tayo dito sa ito maganda 'to. Sa good news naman po tayo, no? Oo. Sa good news naman po tayo at bigyan po natin ito ng reaksyon, itong, videong ito. Itong, nasa Facebook po ito naka-post ano. Ito po ano, 5 priority bills ng admin umusad sa Kamara. So, credit na naman po ito siyempre sa mga mambabatas po natin diyan sa Kamara. At siyempre, sa administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Oo. Naipasa po. Naipasa sa Kamara. 'Di ba? Ito. Ano po ba yung mga yon? Ito, basahin po natin. Una po, House Bill number 9257, strengthening the Basis Conservation and Development Authority. Pangalawa po, House Bill number 9397, Right to Information Act of 2026. Pangatlo po, House Bill number 9461, Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pang-apat po, House Bill number 9465, an act prohibiting the deliberate dissemination of false information that possess verifiable public harm of serious threat to national security, establishing digital platform accountability and transparency mechanisms, and promoting media and digital literacy. Ang lima naman po ay House Bill number 9466, converting the National Feeding Program into National Nutrition Program. Ayan. So, yun mga pre, ano, palakpakan po natin ang mga mambabatas po natin at syempre ang Marcos administration. Ayan. Kasi may naipasa pong 5 priority bills. Ayan, meron po silang naipasang priority bills. Grabe no, ang sisipag nyo. Kaya saludo po tayo sa kanila. Ayan. Syempre mga pre, ito po, isunod po natin ito. Itong, gusto ko lang i-topic to, ano. Itong Senate Majority no show again, di ba? Diyan po sa plenary. Alam mo nung kahapon ba yun? Kahapon yata yun. Ay, hindi po sila nagpakita. Di ba? Yung majority. Pero yung minority po, pumasok. Anong isang araw pala yun? Pumasok yung minority. Din kahapon, minority din po. Buti na lang po, si Cheese Escudero ay nagpakita doon. Diba? Buti pa si Cheese, nandun. Pero yung majority po, sa oras ng legit na pasukan talaga, absent. Ngayong walang pasok, papasok. Mga tanga. Yun nga yung kinukuni ko dito kay Robin Padilla eh. Yung hearing po nila ngayon ay invalid po. Invalid. Yung 18 na garbage Marites. Ano lang, script lang nila yun. Drama lang nila yun. Kaya kayo mga pre, no, huwag kayo magpapaniwala sa kanilang kalukuhan. Diba? Pinagluloko na lang po kayo ng mga tarantadong yan. Ng mga tuta ni Digong, tuta ng mga Duterte at tuta ng China. Diba? So nakakahiya po. Letche ka talaga, Ruben Padilla. Ang alam mo lang dyan sa Senado, yung makipagtulakan, itakas yung mga kriminal. Trabaho mo yan, hayop ka. Diba? Di ka na dala. Magmukbang. Yun, magmukbang. Naku po. Bago pa tayo ma-high blood dyan mga pre, no? Ito, license to kill, pag-usapan po natin to kasi sa panahon po ni Rodrigo Duterte, marami pong namatay talaga. Maraming pinatay, maraming nadamay na mga inosente, 'di ba? May korte naman po tayo, 'di ba? Kung talagang yung tao na yan
ay talagang user talaga or yun na nga, addict, pwede mo namang idaan sa korte yan. Hindi yung ilalagay mo yung batas sa mga kamay mo. Ayan tuloy. Maraming mga kapulisan sa panahon ni Digong yung natanggal sa trabaho, 'di ba? Kasi ginamit lang po sila ni Digong. Kawawa naman. Kawawa yung pamilya nila, 'di ba? Nawalan ng trabaho dahil dito sa mga maling proseso na ginagawa nila. 'Di ba? Alam nyo, pwede po, kung sasabihin nila na laban talaga, okay, sige. Pero dapat po may body cam yung mga kapulisan. 'Di ba? Kaya halos po ng mga kapulisan na nagsasabing nanlaban yan. Hanapan mo sila ng body cam, wala. Asan yung body cam? Wala. 'Di ba? Kasi kahit hindi naman po nanlaban, pinapatay. Kaya yung Digong nyo na yan, huwag kayong maawa dyan. Oh, deserve niya yung nangyayari ngayon sa kanya. Actually, kulang pa nga yan eh. Alam mo lang, kung may parusang kamatayan na ngayon, oh, yan si Digong mauna. Ha? Kaya ako, inaawa naman po, lalong-lalo na doon sa mga minor na nadamay, napatay, kasi mas priority po natin ang buhay, no? Oo, buhay po ng tao ang importante. Hindi po pwedeng gawing biro ang buhay ng tao. Paano isipin mo kung isa sa pamilya mo ang madamay or ikaw mismo mapagbintangan na kunyari nanlaban ka, matatanggap ba yun ang sarili mo tapos pinatay ka pa? Baka hindi matahimik yung kaluluwa mo niyan, di ba? So, yun mga pre, no? Siningit ko lang kasi baka nakalimutan yung natong ganitong eksena noon, ha? Ang hindi dapat kalimutan yan mga pre. Dapat ipaglaban po natin yan. So anyway, ito dugtong lang po natin ito mga pre. Itong matindi talaga tong China no? China's troll army from teachers to riders, all fake. Okay? Yung nasa Facebook po ngayon, yung mga nagpo-post po about yung legit naman po yung mukha nila. Oh, pero hindi po sila totoong tao. Basahin po natin to to the casual observers scrolling through Facebook, these profiles would look like ordinary Filipinos, a teacher posting about classroom experience, students interacting with other students, and ordinary workers sharing glimpses of his daily grind. They had names, faces, and opinions. Ayan.